Sa gitna ng malakas na bagyo, ang akala kong katuwang sa buhay, naging mamamatay tao. Pinagtaksilan ni Isabela at Victor. Iniwan akong duguang nakasubsob sa maputik na bakawan. Ngunit isang marungis na kamay ang humila sa akin mula sa hukay. Isang batang mamatampalin ng tadhana, ngunit busilak ang puso. Babangon ako, hindi para pumatay, kundi para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang multo ng kanilang kasalanan? Masyado na siyang matanda at boring, Victor. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko siya sa bawat gabi na tatabi siya sa akin. Ang totoo, nasusuya ako sa tuwing hinahawakan niya ang kamay ko. Ang boses ni Isabela ay parang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming cabin sa yate. Hapo, mula sa maghapong pakikipagpulong sa mga investor sa gitna ng dagat. Sa loob ng silid na yon, ang asawang pinaglaanan ko ng 15 taon ng aking buhay ay tumatawa, kasama ang lalaking itinuring kong kapatid. Naramdaman ko ang bigat ng maliit na pelus na kahon sa loob ng aking bulsa. Isang kwintas na may pendant na sapiro, ang kulay ng dagat na lagi niyang sinasabing paborito niya. Pinagtrabahuhan ko ito ng husto, pinagpuyatan, at binili bilang sorpresa para sa aming anibersaryo. Gusto ko sanang pumasok at makitang kuminang ang kanyang mga mata. Ngunit ang kislap na narinig ko sa kanyang boses ay hindi para sa akin, kundi para sa plano nilang pagtataksil. Kaunting tiis na lang, mahal ko, sagot ni Victor. Ang boses niya ay puno ng mapanuyang tamis. Kapag napirmahan na niya ang huling dokumento para sa pagsasanib ng mga kumpanya, hindi na natin siya kailangan. Maglalaho siya sa gitna ng dagat at ang lahat ng yaman ni Eduardo ay magiging atin na. Wala nang makakaalam. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga daliri hanggang sa mawalan na ako ng pakiramdam. Ang pintuan ng cabin na gawa sa pinakamahal na kahoy ay tila naging isang pader ng yelo na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa isang malupit na hinaharap. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ang hanging galing sa dagat ay pumasok sa aking mga baga. Ngunit tila wala itong dalang oxygen, tanging amoy lamang ng pagkabulok at pengtataksil. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ko sa maliit na kahon ng alahas. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng pasilyo nang walang anumang tunog, ngunit sa loob ng aking pandinig, ito ay tila isang pagsabog na nagwasak sa buong mundo ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo noong nagsisimula pa lamang ako, mga kamay na ginamit ko para itayo ang imperyong pinakikinabangan nila ngayon. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga kamay na yon ay tila naging banyaga sa akin, nangangatog at tila nagmamakaawa para sa katarungan. Paano naging ganito kadali para sa kanila na itapon ang lahat? Ang bawat hapunan na pinagsaluhan namin, ang bawat pangarap na binuo ko para sa aming kinabukasan, lahat pala iyon ay isa lamang entablado para sa kanilang maruming palabas. Ang bawat mahal kita, Eduardo, ni Isabela ay isa palang sumpa na unti-unting lumalason sa aking sistema. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim at ang alon ay naging mas agresibo sa paghampas sa gilid ng yate. Ngunit ang bagyong namumuo sa labas ay walang sinabi sa hagupit na nararamdaman ko sa loob ng aking puso. Ang bawat tibok nito ay tila isang paalala ng aking katangahan. Nabulag ako ng pag-ibig, nabulag ako ng tiwala, hanggang sa hindi ko na napansin na ang mga taong pinoprotektahan ko ang siya palang hahasa ng kutsilyo para saksakin ako sa likod. Nanatili akong nakatayo doon, isang anino ng lalaking dating makapangyarihan. Wala akong nagawa, kundi ang makinig sa kanilang mga plano kung paano ako tuluyang lulunurin sa limot. Ang katawan ko ay naroroon, ngunit ang aking kaluluwa ay tila nagsimula na ring lumubog sa kailaliman ng dagat. Ganito na lang ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo?
Pagkatapos kong harapin ang lahat ng unos para sa kanila, bakit ako pa ang kailangang iwanan sa gitna ng ulan, sugatan, at walang kalaban-laban? Ang huling naaalala ko ay ang malakas na paghampas ng aking katawan sa malamig at madilim na tubig, kasunod ng malakas na tawanan nina Victor at Isabela na unti-unting nilamon ng hagunot ng hangin. Akala ko ay doon na natapos ang lahat. Akala ko ang dagat na naging katuwang ko sa pagpapayaman ang siya ring magiging malawak kong libingan. Ngunit nagising ako sa isang pakiramdam na hindi ko inaasahan. Ang malapot at malansang amoy ng putik. Idinilat ko ang aking mga mata nang may matinding hirap. Ang bawat kurap ay tila may mga bubog na humihiwa sa aking talukap. Ang unang nakita ko ay hindi ang puting kisame ng aking kwarto sa Makati, kundi ang madilim at magulong mga ugat ng bakhawan na tila mga daliring pilit akong hinahawakan sa lupa. Ang tubig alat ay humahapdi sa mga sugat sa aking muka at braso, isang paalala na ako ay buhay pa, bagaman tila basahan na itinapon sa pampang. Patay na kaya siya? Isang boses ng bata, manipis at puno ng pag-aalinlangan, ang bumasag sa katahimikan. Naramdaman ko ang isang maliit at malamig na daliri na dumantay sa aking ilong. Gusto kong sumigaw, gusto kong itaboy ang kung sino mang naroon. Ngunit ang tanging lumabas sa aking lalamunan ay isang mahinang ungol ng sakit. Hala, buhay pa! Buhay pa ang lolo. Narinig ko ang mabilis na paghakbang sa malambot na putik. Maya-maya pa, naramdaman ko ang dalawang maliliit na kamay na pilit humahawak sa aking balikat. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga, ang pagpupursige ng isang maliit na nilalang na hilahin ang isang dambuhalang tulad ko. Sa bawat hila niya, nararamdaman ko ang gasgas ng mga talaba at matatalim na sanga sa aking likuran. Ngunit wala akong lakas para tumulong. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit nang muli kong idilat ang aking mga mata, hindi na ang langit ang aking nakikita. Isang tagpi-tagping bubong na gawa sa nabulok na sako at kinakalawang na yero ang bumungad sa akin. Ang bawat patak ng ulan mula sa butas ng bubong ay tumatama sa isang plastik na timba na lumilikha ng isang paulit-ulit at malungkot na ritmo sa loob ng maliit na espasyo. Inumin niyo po ito. Lo, wag po kayong malikot, marami po kayong sugat. Isang batang babae ang lumitaw sa paningin ko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang damit ay punit-punit, puno ng mantsa ng grasa at putik. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay mas malinaw at mas makinang pa kaysa sa sapiro na itinapon ko sa pasilyo ng yate. May hawak siyang baso ng tubig na may lamat at dahan-dahan niyang inalalayan ang aking ulo. Ang tubig ay lasang kalawang, ngunit sa tuyo kong lalamunan, ito ang pinakamasarap na inumin na natikman ko sa buong buhay ko. Mas masarap pa ito kaysa sa pinakamahal na alak na iniinom namin ni Victor tuwing gabi. Nasaan ako? Bulong ko. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nandito po kayo sa bahay ko, sa may bakhawan, sagot ng bata. Habang maingat na pinupunasan ng putik sa aking noo, gamit ang isang basang bimpo na mas mukhang basahan. Nakita ko po kayo sa pampang kaninang umaga. Akala ko po ay lulutang na basura kayo. Tao pala. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na sinasabi niya ay halos hindi sapat para sa isang tao. Amoy lansa, amoy usok, at amoy kahirapan. Ito ang mundong dati ay tinitingnan ko lamang mula sa bintana ng aking air-conditioned na sasakyan ng may pandidiri. Ngunit ngayon, ito ang tanging pader na naglalayo sa akin sa kamatayan. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko. Sa mundong kinalakihan ko, walang gumagawa ng kahit ano nang walang kapalit. Tumigil siya sa pagpunas at tumingin sa akin ng diretsyo. Wala na po kasi akong tatay. Sabi ni nanay bago siya mamatay, dapat daw po tayong tumulong sa mga nahihirapan para tulungan din tayo ng langit.
Saka, mukhang kailangan niyo po ng kasama. Kinuha niya ang isang maliit na plato. Doon ay may isang piraso ng tuyo at isang maliit na tumpok ng kanin na tila tira-tira na lamang. Hati na po tayo ni Lo. Pasensya na po. Ito lang ang nakuha ko sa pangangalakal ko kanina. Pinanood ko siyang hatiin ang tuyo ng eksaktong-eksakto. Ibinigay niya sa akin ang mas malaking bahagi. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Hindi galing sa pagkakahulog sa dagat, kundi galing sa katotohanang ang batang ito na walang-wala ay mas marunong magmahal kaysa sa asawang ibinigay ko na ang lahat ng luho sa mundo. Isinubo ko ang maliit na bahagi ng isda. Ang alat nito ay humalo sa aking luha na hindi ko na napigilang pumatak. Sa gitna ng karalitaang ito, sa gitna ng dumi at baho ng bakhawan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa aking mansyon, ang tunay na pagkatao. Ngunit ang katahimikan ng aming hapunan ay biglang naputol nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng paa sa labas ng kubo. Ang marupok na pintong gawa sa kawayan ay dahan-dahang gumalaw. Isang anino ng isang lalaking may hawak na itak ang humarang sa liwanag na nanggagaling sa labas. Rosa, sino ang tinatago mo diyan? May nakakita sa'yo na may hinalang lalaki rito. Alam mo ang batas dito sa Bakhawan. Walang pwedeng manirahan dito na hindi nagbabayad. Napatingin ako kay Rosa. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit agad siyang tumayo at humarang sa harap ko. Ang kanyang maliliit na braso ay nakadipa. Tila isang munting pader na handang harapin ang anumang panganib para sa akin. Ano ito, Rosa? Nagpapatuloy ka na pala ng amoy bangkay dito sa Bakhawan? Ang boses ni Manggardo, ang kilalang abusadong kolektor sa aming barangay, ay puno ng pangungutya. Ang dulo ng kanyang itak ay marahang kumakalos sa sahig na kawayan na lumilikha ng isang tunog na tila nagbabala sa bawat hibla ng aking kalamnan. Pilit kong iginalaw ang aking mga braso upang bumangon, ngunit ang aking katawan ay tila isang bilanggo ang gawa sa bakal at sakit. Hindi ako makagalaw. Ako, na dating nakikipagkamay sa mga presidente at mga bilyonaryo, ay nakahandusay ngayon sa harap ng isang lalaking amoy alak at puno ng dumi sa kuko. Huwag po, Manggardo. May sakit po ang lolo ko. Ang boses ni Rosa ay nanginginig, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang maliit na likod ay tila isang munting pader na pilit humaharap sa dambuhalang panganib. Parang awa niyo na po. Aalis din po siya kapag magaling na siya. Aalis? Walang libre sa mundong ito, bata. Humakbang nang mas malapit si Manggardo at ang amoy ng murang alak ay humalo sa malansang hangin ng kubo. Kalahati ng kinita mo sa pangangalakal ngayong araw, ibigay mo sa akin. Kung hindi, itatapon ko ang matandang yan, pabalik sa dagat. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Rosa habang dinudukot niya ang isang maliit na plastik mula sa kanyang bulsa. Doon ay nakasilid ang ilang barya. Mga baryang pinaghirapan niya sa ilalim ng nakapapasong araw. Mga baryang pambili sana ng kanyang kakainin bukas. Inabot niya ito kay Manggardo nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat sentimong ibinigay niya ay tila isang saksak sa aking puso. Ako ang dapat na nagbibigay, ako ang dapat na nagpoprotekta. Ngunit heto ako, pinapanood ang isang batang walang-wala na isakripisyo ang kanyang huling pag-asa para sa isang taong hindi naman niya kakilala. Nang makaalis si Manggardo, dala ang nakaw na pera, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng kubo, ngunit ito ay isang katahimikang mabigat at puno ng pait. Humarap sa akin si Rosa, pilit nang ngumingiti sa kabila ng takot sa kanyang mga mata. Pasensya na po kayo kay Manggardo, Lo. Bulong niya habang dahan-dahang inaayos ang aking kumot na gawa sa sako. Ganoon lang po talaga ang buhay dito. Pero huwag po kayong mag-alala, ligtas na po kayo. Nang gabing iyon, muli akong dinalaw ng lagnat. Sa aking panaginip, bumalik ako sa aking mansyon sa Makati.
Naririnig ko ang tawanan nina Isabela at Victor. Nakikita ko ang ningning ng mga kristal na chandelier at ang kintab ng mga marmol na sahig. Ngunit sa bawat hakbang ko, ang sahig ay nagiging putik at ang mga chandelier ay nagiging mga tuyong sanga ng bakhawan na pilit akong sinasakal. Tay! Tay! Gising po! Naramdaman ko ang isang malamig na basahan sa aking noo. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko si Rosa na nakaupo sa tabi ko. May hawak siyang isang lumang tasa ng tsaa na amoy luya at iba't ibang dahon. Ang liwanag ng isang maliit na kandila sa sulok ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang pagod na hindi dapat nararanasan ng isang batang tulad niya. Sino ka ba talaga, Rosa? Tanong ko sa gitna ng aking panghihina. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Sandali siyang tumahimik, pinunasan ang aking mga luha, gamit ang dulo ng kanyang punit na damit. Wala na po akong maalala tungkol sa tatay ko. Sabi po ni nanay, ang mga taong nawawala sa dagat ay may mga taong naghihintay sa kanila sa pampang. Siguro po, ako ang naghihintay sa inyo. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang hele, isang himig na pamilyar sa aking pandinig, isang himig na kinakanta rin sa akin ng aking ina noong ako ay bata pa at wala pang alam sa lupit ng mundo. Ang boses niya ay parang isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Sa bawat nota ng kanyang kanta, tila unti-unting nabubura ang puot na nararamdaman ko para kay Victor at Isabela at napapalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa batang ito. Utang ko sa kanya ang bawat hiningang ninakaw ko mula sa kamatayan. Nang dahan-dahan akong makatulog sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit bago tuluyang lumubog ang aking diwa sa dilim, napansin ko ang isang bagay sa labas ng bukas na bintana. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang anino ng lalaki na nakatayo, malapit sa mga ugat ng bakhawan. Hindi ito si Manggardo. Ang lalaking iyon ay nakatitig sa aming kubo nang may kaseryosohang hindi ko maipaliwanag. Isang pares ng mga mata ang tila nagmamasid sa bawat galaw namin, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sino siya? At bakit tila ang bakhawan na ito ay mas marami pang itinatagong sikreto kaysa sa mga boardroom ng Makati? Itapon mo ang basurang yan, Choleng. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya kahit sa litrato man lang. Nakakasira ng mood sa agahan. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng dining room. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa marmol. Dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak na tila ba walang nangyaring trahedya. Sa tapat niya, si Victor ay kampanteng nagbabasa ng dyaryo. Humihigop ng mamahaling kape na tila siya na ang bagong hari ng tahanang iyon. Si Aling Choleng, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa akin simula noong bata pa ako, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang frame ng aking litrato. Nakita ko sa kanyang mga mata ang luhang pilit niyang tinitipon. Para sa kanya, hindi lang ako amo. Ako ang batang pinalaki niya, ang taong laging nagdadala ng pasalubong sa kanya tuwing galing sa ibang bansa. Pero Ma'am Isabela, bulong ni Aling Choleng, ang boses ay basag sa lungkot. Kahit po sana sa kwarto ko na lang itabi, sayang naman po ang alaala ni Sir Eduardo. Anong alaala? Singal ni Isabela, sabay bagsak ng kanyang kubyerto sa plato, na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Ang alaalang iniwan niya tayong lubog sa utang bago siya mamatay? Ang alaalang puro trabaho lang ang inatupag niya? Choleng, huwag mo akong hamunin. Kung gusto mong sumunod sa kanya sa hukay, sabihin mo lang. Napatungo si Aling Choleng. Wala siyang nagawa kundi ang yakapin ang litrato ko at dahan-dahang lumakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila pasan-pasan ang buong bigat ng mansyon.
Sa kabilang dako ng lamesa, ibinaba ni Victor ang kanyang dyaryo at ngumiti ng nakakaloko kay Isabela. Hayaan mo na ang matandang yan, Bella. Malapit na rin naman nating linisin ang listahan ng mga tauhan dito. Kapag nailipat na ang lahat ng shares sa pangalan mo, tayo na ang magpapasya kung sino ang mananatili. Sabi ni Victor, sabay abot sa kamay ni Isabela. Nagdaan ang mga daliri ni Victor sa braso ng asawa ko, ang parehong braso na minsang yumakap sa akin ng buong lambing. Ngayon, ang lambing na yon ay tila laso na kumakalat sa bawat sulok ng aking bahay. Nakikita ko sila sa aking isipan, nagtatawanan habang nilalapastangan ang lahat ng aking pinaghirapan. Habang ako ay nakahiga sa isang dampa na tumutulo ang ulan, pinag-uusapan nila kung paano uubusin ang aking yaman sa mga bakasyon sa Europe at mga bagong sasakyan. Ang bawat tawa nila ay tila isang dagok sa aking dangal. Nga pala, Victor, sabi ni Isabela habang pinupunasan ang kanyang labi ng telang napkin. Sigurado ka bang wala nang makakahanap sa kanya? Sabi ng mga pulis. Baka raw inanod ang bangkay sa malayo dahil sa lakas ng bagyo. Don't worry, mahal. Kampanteng sagot ni Victor. Sa lakas ng tama niya sa ulo, bago ko siya itinulak, himala na kung nakahinga pa siya sa ilalim ng tubig. At kung sakali mang makaligtas siya, sino ang maniniwala sa isang pulubing amoy dagat na siya ang dating bilyonaryong si Eduardo Valderrama? Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain, tila ba ang pagpatay sa isang tao ay bahagi lang ng kanilang pang-araw-araw na routine. Ngunit sa kusina, si Aling Choleng ay tahimik na nakaupo sa isang bangko, hawak pa rin ang aking litrato. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking mukha sa likod ng salamin. Alam kong buhay ka pa, Sir Eduardo. Bulong niya sa hangin. Nararamdaman ko, hindi mo kami iiwan sa kamay ng mga halimaw na ito. Biglang naputol ang katahimikan nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang ningning ng kanyang mga alahas ay tila biglang naglaho sa dilim ng kanyang takot. Sino yan? Tanong ni Victor. Napansin ang pagkataranta ng babae. Isang unknown number. Sagot ni Isabela, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero may message na kasama. Binuksan niya ang message at binasa ito ng malakas sa gitna ng kanilang panginginig. Nakita ko ang asawa mo sa probinsya. Buhay ang multong akala nyo ay nabaon nyo na. Nabitawan ni Isabela ang kanyang baso ng wine. Ang pulang likido ay kumalat sa puting tablecloth. Tila isang sariwang mantsa ng dugo na tumatanggi na mabura. Ang katahimikan sa mansyon ay naging mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Sa gitna ng Forbes Park, ang lahat ng karangyaan ay tila biglang naging isang bilangguan para sa kanila. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At gaano kalapit na ba ang nakaraan sa kanilang kasalukuyan? Hindi ko akalaing ang mga kamay na dating pumipirma ng mga bilyong pisong kontrata ay gagamitin ko ngayon para maghimay ng maruruming talangka sa gitna ng initan. Nakatitig ako sa aking mga daliri. Ang mga kuko ko na dati ay laging malinis at maayos ang pagkakamanicure ay puno na ngayon ng itim na dumi mula sa putik ng bakhawan. Ang balat ko ay nagsisimula ng mangitim sa ilalim ng sikat ng araw at ang bawat galaw ng aking balikat ay nagpapaalala sa akin ng mga pilay na nakuha ko mula sa pagkakahulog sa dagat. Ngunit sa likod ng sakit na ito, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto sa Makati. Ganyan po talaga sa simula, Tay. Masakit sa kamay, pero masarap sa tiyan kapag naluto na. Nakangiting sabi ni Rosa habang mabilis na naglilinis ng mga huli niyang suso at talangka. Tinawag niya akong Tay, isang salitang napakabigat ngunit napakasarap pakinggan. Sa mansyon, ang bawat tawag sa akin ay laging may kalakip na titulong, Sir o Chairman, na tila ba ang halaga ko
ay nakadepende lamang sa aking posisyon. Dito, sa ilalim ng nakapapasong araw at sa gitna ng malansang amoy ng dagat, ako ay isang ama lamang sa paningin ng isang batang may sakit. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na kutsilyo na gawa sa kinakalawang na yero. Pinilit kong gayahin ang bilis ng mga kamay ni Rosa. Ang bawat hiwa ko ay tila isang pagtuklap sa aking nakaraang pagkatao. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak sa aking mata ay nagpapaalala sa akin na ako ay tao pa rin. May damdamin, may paghihirap, at may kakayahang mabuhay kahit wala ang lahat ng luho. Rosa, bakit mo ba pinapatuloy pa yang pulubing yan? Isang boses na puno ng asim ang narinig ko mula sa itaas ng dayke. Si Aling Marites, ang kapitbahay naming laging nakasubaybay sa bawat galaw ni Rosa, ay nakatayo doon habang may bitbit na timba. Ang kanyang mukha ay nakangiwi. Tila ba ang presensya ko ay isang dumi na sumisira sa ganda ng kanilang baryo. Wala ka nang makain, nag-uwi ka pa ng pabigat. Baka kung anong sakit ang dala niyan dito sa atin. Tingnan mo nga, amoy lupa na. Sabi ni Aling Marites sabay dura sa tabi ng tubig. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Gusto kong tumayo, ipakilala ang sarili ko at sabihing kaya kong bilhin ang buong baryong ito kung gugustuhin ko. Ngunti bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang maliit na kamay ni Rosa na humawak sa aking braso. Hayaan niyo na po siya, Tay. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon. Ang mahalaga po, busog tayo at walang inaagrabyadong tao. Ang yaman po ng tao ay nasa loob, hindi sa suot na damit. Tumingin si Rosa kay Aling Marites nang walang takot. May malasakit po ang lolo sa akin, Aling Marites, at hanggat kaya ko siyang pakainin, mananatili po siya rito. Napanganga ang matanda at umalis na lamang na pabulong-bulong. Pinanood ko si Rosa habang bumabalik sa kanyang ginagawa. Ang tapang niya ay hindi galing sa lakas ng katawan, kundi sa linis ng kanyang konsensya. Sa mga sandaling iyon, mas naramdaman ko ang pagiging maliit ko sa harap ng batang ito. Nang sumapit ang gabi, naupo kami sa labas ng kubo, sa ilalim ng maliwanag na buwan na nagbibigay ng pilak na kulay sa madilim na tubig ng bakhawan. Ang hapunan namin ay simpleng nilagang kamote at ang mga talangkang nilinis namin kanina. Walang mamahaling wine, walang mga waiter na nakabantay. Tanging ang tunog lamang ng hanging humahampas sa mga dahon ng bakawan. Tay, masaya po ba kayo rito? Tanong ni Rosa habang dahan-dahang binabalatan ang kanyang kamote. Tumingin ako sa malayo, sa kislap ng mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa abot tanaw. Doon, sa kabila ng dagat, ay ang buhay na dating akin. Ngunit nang tignan ko si Rosa, ang batang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Naramdaman ko ang isang matinding katiyakan. Dito ko lang natutunan kung paano huminga nang hindi kinakapos, Rosa. Sagot ko ng may katapatan. Kinuha ko ang aking kamote at kinagat ito. Ang tamis nito ay humalo sa alat ng aking mga karanasan. Ngunit habang ninanamnam namin ang kapayapaan ng gabi, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng sahig ng aming kubo. Isang bahagi ng kawayan ang tila maluwag at may nakasiksik na isang lumang tela na kulay pula. Nang dahan-dahan ko itong hilahin habang abala si Rosa sa pagkain, bumungad sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Ito ay kinalawang na, ngunit ang lock nito ay nananatiling matibay. Ano ito, Rosa? Tanong ko habang ipinapakita ang kahon. Biglang namutla si Rosa. Binitawan niya ang kanyang pagkain at tila nawalan ng boses. Huwag niyo po yang bubuksan, Tay. Yan po ang iniwan ni Nanay bago siya kinuha ng mga lalaking nakaitim. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino ang mga lalaking nakaitim? At bakit ang isang batang mangingisda ng basura ay may itinatagong misteryo na tila kasing bigat ng aking sariling nakaraan? Hindi ko nagawang buksan ang kahon ni Rosa noong gabing iyon. Ang takot sa kanyang mga mata
ay sapat na upang itago o kumuli ang misteryong yon sa ilalim ng sahig. Ngunit ang kuryosidad ay parang isang uod na unti-unting kumakain sa aking isipan. Sino ang mga lalaking nakaitim? At bakit tila may koneksyon ng batang ito sa isang mundong pilit ko ng tinatakasan? Kinabukasan, habang abala si Rosa sa pag-aayos ng kanyang mga nakalap na bakal at plastik, nakahanap siya ng isang lumang radyo sa tumpok ng mga basura. Kinalawang na ang mga pindutan nito at puno ng dumi. Ngunit matapos niyang kalikutin ang mga kable at palitan ang baterya, muling nabuhay ang garalgal na tunog mula sa loob nito. Makinig po tayo ng balita, Tay, para malaman natin kung maganda ang panahon bukas. Nakangiting sabi ni Rosa habang pilit na inaayos ang antena na gawa sa baluktot na alambre. Ngunit hindi ulat ng panahon ang bumulaga sa amin. Isang boses ng broadcaster ang pumuno sa maliit naming kubo. At bawat salita nito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking likuran. Patuloy ang pagbagsak ng halaga ng shares ng Valderrama Shipping Lines matapos ang anunsyo ng tuluyang pagkawala ng dating chairman na si Eduardo Valderrama. Sa kabilang dako, formal nang ipinakilala ang bagong CEO na si Victor Santillan kasama ang asawa ng yumaong chairman na si Isabela Valderrama. Maraming investors ang nagpahayag ng pagkabahala sa biglaang pagbabagong ito. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng puot sa aking mga ugat. Victor. Ang pangalan niya ay tila isang lason na muling bumuhay sa halimaw sa loob ko. Sinasariwa ko ang bawat sakripisyo ko para sa kumpanyang iyon. Ang bawat gabing hindi ko tinulugan para lamang masiguro ang kinabukasan ng aking mga tauhan. Ngayon, ang mga taong nagtaksil sa akin ang siyang dahan-dahang sumisira sa aking pinaghirapan. Tay, bakit po kayo namumutla? Kilala niyo po ba sila? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako nakasagot. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Marumi, magaspang, at amoy dagat. Hindi ito ang mga kamay ng isang bilyonaryo. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang puso ko ay tumitibok ng may determinasyong kasing tibay ng asero. Ilang sandali pa, inilabas ni Rosa ang isang gusot at basang pahina ng dyaryo mula sa kanyang sako ng basura. Tay, tingnan niyo po ito. May nakita po akong picture sa basura kanina. Kamukhang-kamukha niyo po yung lalaking nasa balita. Inabot ko ang dyaryo. Doon sa ilalim ng headline na "Bilyonaryong nawawala sa dagat, itinuturing ng patay" ay ang aking mukha. Nakasuot ako ng suit, may suot na mamahaling relo, at may ngiting puno ng tiwala sa sarili. Tumingin ako kay Rosa. Nakita ko ang gulat at unti-unting pagtatanto sa kanyang mga mata. Chairman po pala kayo? Bulong ni Rosa. Kaya po ba kayo itinapon sa dagat? Kasi mayaman kayo? Dahan-dahan akong tumango. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang maliliit na balikat. Rosa, pakinggan mo ako. Ang taong nakita mo sa dyaryo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong binigyan mo ng bagong buhay. Pero pangako ko sa'yo, hinding-hindi ka na magugutom. Hinding-hindi ka nalalaitin ng kahit sino. Kinuha ko ang isang maliit na sanga at nagsimulang magsulat sa buhangin sa harap ng aming kubo. Isinulat ko ang aking pangalan, Eduardo Valderrama, hindi bilang isang pirma sa tseke, kundi bilang isang deklarasyon ng aking pagbangon. Tuturuan kita. Rosa? Sabi ko nang may kaseryosohan, tuturuan kita kung paano maging matatag. Kung paano basahin ang mga taong gustong manakit sa'yo. Ang mundo ay isang malaking dagat at kailangan nating matutong lumangoy sa gitna ng mga pating. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang aming kakaibang eskwela. Habang naglilinis kami ng mga kalakal, itinuturo ko sa kanya ang mga business lessons na natutunan ko sa loob ng 30 taon. Ipinapaliwanag ko ang halaga ng pagtitimpi, ang sining ng pagmamasid, at ang lakas ng isang malinis na dangal.
Rosa. Sa kanyang murang isip ay sumisip-sip ng karunungan na tila isang tuyong espongha sa gitna ng ulan. Ngunit ang aming kapayapaan ay tila hiram lamang. Isang hapon, habang pauwi si Rosa mula sa pamilihan, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayong bahagi ng kalsada, malapit sa bukana ng Bakawan. Hindi ito ang karaniwang sasakyan na dumadaan sa aming baryo. Mabilis akong sumilip sa butas ng aming dingding. Nakita ko ang dalawang lalaking naka-Amerikana. May suot na sunglasses at tila may itinatanong sa mga dumadaang mangingisda. Ipinapakita nila ang isang litrato, ang aking litrato. May nakakita ba sa lalaking ito rito? May balita kaming may napadpad na dayuhan sa Bakawan nyo. Ang boses ng isa sa mga lalaki ay umalingaw-ngaw, malamig at mapanghamon. Naramdaman ko ang matinding kaba ni Rosa nang pumasok siya sa kubo. Tay, yung mga lalaki kanina sa palengke, hinahanap po kayo. Sabi po ni Mang Gardo, itinuro niya raw po yung kubo natin dahil galit siya sa inyo. Napatigil ako. Ang mga tauhan ni Victor, natunton na nila ako. Ang Bakawan na naging kanlungan ko ay tila naging isang bitag na dahan-dahang sumasara. Tumingin ako kay Rosa, ang batang isinakripisyo ang lahat para sa akin. Hindi ko hahayaang madamay siya sa dumi ng aking mundo. Rosa, kailangan nating kumilos. Bulong ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking lumang bag. Darating ang mga pating at hindi tayo pwedeng maging pain. Ngunit bago pa kami makalabas, narinig namin ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na humahampas sa malambot na putik sa labas. Ang tunog ay papalapit ng papalapit at ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan na dumarating para sa amin. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng aming marupok na kubo. Naririnig ko ang paglubog ng kanilang mga sapatos sa malambot na putik. Isang tunog na nagpapahiwatig ng panganib na dahan-dahang lumalapit. Dito yon mga sir, dito nagtatago ang matandang yan. Ang boses ni Mang Gardo ay puno ng pagkagahaman. Alam kong binayaran siya ng malaking halaga para ituro ang aming kinaroroonan. Hinigpitan ko ang hawak sa maliit na kamay ni Rosa. Malamig ang kanyang mga daliri, nanginginig sa takot, ngunit wala akong narinig na kahit anong hikbi mula sa kanya. Sa mura niyang edad, natutunan na niyang yakapin ang katahimikan bilang tanging sandata. Rosa, makinig ka. Bulong ko. Ang aking labi ay halos dumikit na sa kanyang tainga. Sa likod tayo dadaan. Huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang kamay ko. Dahan-dahan kaming gumapang patungo sa likurang bahagi ng kubo, kung saan ang mga ugat ng Bakawan ay mas makapal at mas madilim. Kasabay nito, ang langit ay tila nakisama sa aming pagtakas. Ang kanina pang nagbabadyang ulan ay biglang bumuhos ng may matinding hagupit. Ang hangin ay nagsimulang humagulgol. Niyanig ang mga puno at nilunod ang ingay ng aming mga hakbang. Buksan niyo ang pinto. Alam naming nandyan kayo. Isang malakas na hampas sa pintong kawayan ang narinig ko. Kasunod ng pagtunog ng nababali na kahoy, hindi na kami nag-atubili. Lumusong kami sa tubig na unti-unti nang tumataas dahil sa baha. Ang bawat hakbang ko ay isang pagdurusa. Ang pilay sa aking binti ay tila tinutusok ng libu-libong karayom sa bawat pagkakataon na tumatapak ako sa ilalim ng putik. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman ko para kay Rosa. Tay, dahan-dahan lang po, dinbulong ni Rosa. Pilit akong inaalalayan sa kabila ng liit ng kanyang katawan. Sa gitna ng kadiliman at ng nagngangalit na ulan, narinig namin ang sigawan ng mga lalaki sa likuran. Napansin na nilang wala kami sa loob. Ang mga sinag ng kanilang mga flashlight ay tila mga mata ng halimaw na naghahanap sa amin sa pagitan ng mga madidilim na sanga. Hanapin niyo sila!
Hindi pwedeng malayo ang narating ng matandang yan. Lalong lumakas ang buhos ng ulan hanggang sa hindi na namin makita ang aming dinadaanan. Ang tubig sa bakhawan ay mabilis na umakyat hanggang sa aming baywang. Ang bawat daluyong ng hangin ay nagbabantang tangay ng maliit na katawan ni Rosa. Rosa? Kapit lang! Sigaw ko sa gitna ng dagundong ng kulog. Isang matinding bugso ng hangin ang humampas at narinig ko ang isang malakas na paglagutok mula sa itaas. Isang malaking sanga ng matandang puno ng bakhawan ang dahan-dahang bumabagsak patungo sa direksyon ni Rosa. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Ang lahat ng aking instinto bilang isang ama, ang nararamdaman ko para sa batang ito na nagligtas sa aking kaluluwa, ang nanaig. Gamit ang huling lakas ng aking nanghihinang binti, itinulak ko si Rosa palayo at ginawa kong kalasag ang aking sariling likod. Ang bigat ng bumagsak na kahoy ay tila dumurog sa aking mga balikat. Nabaon ako sa putikan at ang hapdi ay kumalat sa aking buong sistema. Ngunit sa ilalim ng aking proteksyon, narinig ko ang paghinga ni Rosa. Buhay siya. Ligtas siya. Tay, ayos lang po ba kayo? Umiiyak na si Rosa. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan na dumadaloy sa kanyang muka. Huwag kang maingay. Hingal kong sagot. Pilit na tinitiis ang nagngangalit na sakit sa aking likuran. Mula sa aming kinaroroonan, nakita namin ang isang kulay kahel na liwanag mula sa malayo. Ang aming maliit na kubo, ang tanging tahanan na tumanggap sa akin nang wala akong kahit ano, ay nilalamon na ng apoy. Sinunog nila ito sa galit dahil hindi nila kami nahanap. Ang usok ay humalo sa itim na ulap ng bagyo, isang simbolo ng wakas ng aming payapang buhay sa bakhawan. Napanood namin kung paano naglaho sa abo ang lahat ng aming kaunting kagamitan, ang mga sako na nagsilbi naming higaan, at ang munting pag-asa na binuo namin sa gitna ng kahirapan. Wala na kaming babalikan. Wala na po ang bahay natin, Tay. Hikbi ni Rosa, yakap-yakap ang aking leeg habang kami ay nakatago sa gitna ng baha at dilim. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang aking puso ay puno ng pait, ngunit may kasamang panunumpa. Hayaan mo silang sunugin ang bahay, Rosa. Pero hindi nila kayang sunugin ang ating dangal. Darating ang araw, itatayo ko ang isang palasyo para sa iyo mula sa mga abong ito. Sa gabing iyon, sa gitna ng pinakamalakas na bagyong naranasan ko, napagtanto ko ang isang bagay. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa akin, sa aking yaman, o sa aking paghihiganti. Ito ay tungkol na sa proteksyon ng tanging yaman na natitira sa akin. Isang batang ang tanging kasalanan ay ang iligtas ang isang taong tulad ko. Saan kami pupunta ngayon? Sa gitna ng unos at ng mga pating na naghahanap sa amin, mayroon pa bang lugar na ligtas para sa isang bilyonaryong itinuring ng patay at sa isang batang mangingisda ng basura? Wala na tayong matuluyan, Tay, pati po ang tanging larawan ni Nanay na iwan sa loob ng nasusunog nating kubo. Ang boses ni Rosa ay halos hindi marinig sa gitna ng hagunot ng hangin, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa aking natitirang dangal. Nakasilong kami sa ilalim ng isang lumang kapilya sa dulo ng baryo, kung saan ang amoy ng lumang kahoy at natutunaw na kandila ay humahalo sa malansang amoy ng baha. Ang aking likuran ay tila rumerenda sa sakit dahil sa pagkakaligtas ko sa kanya mula sa bumagsak na puno, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking kalooban. Dati, sa mga ganitong gabi ng bagyo, nakabalot ako sa pinakamalambot na kumot na gawa sa seda. May hawak na baso ng mamahaling konyak at pinapanood ang ulan mula sa bintanang hindi tinatablan ng ingay. Ngayon, ang tanging nagbibigay sa akin ng init ay ang nanginginig na katawan ng isang batang walang-wala. Napilit akong niyayakap upang hindi ako tuluyang lamunin ng ginaw. Ang lamig ng semento ng kapilya
ay tumatagos sa aking mga buto, tila ipinapaalala sa akin kung gaano ako kababa bumagsak. Huwag kang umiyak, Rosa. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang basang buhok. Ang alaala ng nanay mo ay hindi nasusunog ng apoy. Nandito yan, sa puso mo. At ang mga taong kumuha ng lahat sa atin, sila ang dapat matakot sa dilim, hindi tayo. Habang naghihintay kami ng umaga, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na uniforme ng gwardiya ang dahan-dahang lumapit sa amin. May dala siyang isang maliit na termos ng mainit na kape. Nang tumama ang liwanag ng kanyang flashlight sa aking mukha, nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Sir, Sir Eduardo? Kayo po ba talaga yan? Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Siya si Carding. Isa sa mga pinakamatagal na security guard sa aking kumpanya na tinanggal ni Victor dahil sa katandaan. Hindi ko akalaing dito, sa gitna ng kawalan, makakatagpo ako ng isang taong tapat pa rin sa aking pangalan. Carding, manatili kang tahimik. Utos ko ng may awtoridad na tila bumalik sa aking sistema. Ituring mo akong multo, pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong malaman ang bawat galaw sa loob ng mansyon. Sa mga sumunod na araw, ang lumang kapilya ay naging aming lihim na kuta. Habang unti-unting gumagaling ang aking mga sugat sa tulong ng mga gamot na palihim na dinadala ni Carding, sinimulan ko ang pagtuturo kay Rosa. Naupo kami sa sahig ng kapilya at gamit ang mga maliliit na bato at shell na nakuha namin sa bakawan, itinuro ko sa kanya ang sining ng digmaan sa negosyo. Ang bawat bato na ito, Rosa, ay representasyon ng ating mga kaaway. Paliwanag ko habang inilalagay ang isang malaking itim na bato sa gitna. Ito si Victor. Mukha siyang matatag, ngunit ang kanyang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan. Kailangan lang nating hanapin ang isang maliit na butas at guguho ang lahat ng kanyang itinayo. Napanood ko kung paano magbago ang mga mata ni Rosa. Ang kawalang malay ng isang bata ay dahan-dahang napapalitan ng isang matalas na katalinuhan. Nakikinig siya sa akin na tila ba ang bawat salita ko ay isang banal na aral. Tay, kung babawiin niyo po ang lahat, kukunin niyo rin po ba ang kumpanya nila? Tanong niya habang maingat na inililipat ang isang puting bato sa tabi ng aking kamay. Hindi ko ito kukunin, Rosa. Ibabalik ko lang ito sa tamang kamay. Sagot ko. At tuturuan kita kung paano ito pamunuan ng may puso, hindi tulad nila. Habang kami ay naghahanda, nagbalita si Carding na si Isabela ay nagsisimula ng mabaliw sa takot. Hindi siya makatulog sa gabi dahil sa mga paramdam na ipinapadala ko. Mga simpleng bagay tulad ng isang bulaklak na paborito ko na biglang lilitaw sa kanyang table o isang lumang dokumento na may pirma ko na nakapatong sa kanyang unan. Ang takot ay isang lason na dahan-dahang uubos sa kanilang katinuan bago ko pa man sila harapin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rosa, kumuha ako ng isang piraso ng papel at isang lumang pluma. Gamit ang aking kaliwang kamay upang hindi agad makilala ang aking sulat kamay, sumulat ako ng isang maikling mensahe. Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo o ng kahihiyan. Alin ang pipiliin mo, Victor? Ibinigay ko ang sulat kay Carding upang palihim na ilagay sa mesa ni Victor sa gitna ng isang board meeting. Alam kong sa sandaling mabasa niya iyon, mararamdaman niya ang malamig na kamay ng kamatayan na humahawak sa kanyang leeg. Ngunit habang tinitingnan ko si Rosa na natutulog ng payapa, naramdaman ko ang isang matinding dusa. Ginagawa ko siyang bahagi ng isang madilim na mundo. Ang kislap ng kanyang pagkabata ay unti-unting nilalamon ng aking paghihiganti. Kaya ko bang ibalik ang yaman ko nang hindi nawawala ang busilak na puso ng tanging taong nagligtas sa akin? O sa huli, magiging katulad din ba ako ni na Victor at Isabela? Isang halimaw na handang magsakripisyo ng kahit sino para sa kapangyarihan.
Huwag kang titingin sa likod, Rosa. Sa sandaling tumapak tayo sa semento ng Maynila, ang amoy ng putik ng bakhawan ay mapapalitan ng amoy ng lason at pagkukunwari. Handa ka na bang makita ang mundong kumuha sa akin at ang mundong babawiin natin para sa'yo? Nakatayo kami sa gilid ng highway, naghihintay ng bus na magdadala sa amin pabalik sa kuta ng aking mga kaaway. Suot ko ang isang luma ngunit malinis na polo na bigay ni Carding at si Rosa ay nakasuot ng isang simpleng bestido na gawa sa retaso. Ang aming mga balat ay sunog sa araw. Ang aming mga kamay ay magaspang. Ngunit sa loob ng aking mga mata ay naglalagablab ang isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. Iniwan namin ang katahimikan ng bakhawan at ang amoy ng lumang kandila sa kapilya. Sa bawat kilometrong inilalapit namin sa Makati, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang usok ng mga sasakyan at ang ingay ng syudad ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina. Ngunit hindi na ako ang Eduardo na madaling malinlang. Ang bawat sugat sa aking likuran ay naging isang matibay na baluti. Pagdating namin sa isang madilim na eskinita, malapit sa aking dating mansyon, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga basura. Nang tumama ang liwanag ng poste sa kanyang mukha, narinig ko ang mahinang paggaspang ng hininga ni Rosa. Sir Eduardo, Diyos ko, buhay nga kayo. Si Aling Tsoleng, ang kanyang mga mata ay namumula sa yak at ang kanyang katawan ay tila mas lalong lumiit dahil sa hirap na dinanas niya sa ilalim ni na Isabela. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking mga kamay na dati ay tinitingnan niya ng may labis na paggalang, ngunit ngayon ay hinahawakan niya ng may wagas na pagmamahal. Inapi nila kami, sir. Pinatay nila ang dangal ng bahay na ito. Hikbi ni Aling Tsoleng habang dahan-dahang iniabot sa akin ang isang maliit na folder na nakabalot sa plastik. Heto po, ang mga dokumentong palihim nilang pinipirmahan sa gabi at ang listahan ng mga tauhang tinanggal nila dahil lang sa pagbanggit sa pangalan nyo. Kinuha ko ang folder ng may nanginginig na galit. Binuksan ko ito at binasa ang mga numerong ninakaw nila mula sa mga scholarship fund ng mga anak ng aking mga empleyado. Hindi lang nila ako pinatay din nila ang kinabukasan ng maraming tao. Tumingin ako kay Rosa, na tahimik na nakikinig sa amin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding puot na hindi dapat nararamdaman ng isang bata. Tay, sila po ba ang dahilan kung bakit marami ring bata ang nagugutom sa labas? Tanong ni Rosa. Ang boses niya ay malamig at puno ng panunuri. Tumango ako ng dahan-dahan. Sila ang mga pating na kumakain sa maliliit na isda, Rosa. Pero ngayong gabi, malalaman nila na may mga isdang marunong lumaban. Bago kami tumuloy sa aming susunod na hakbang, dinala ko si Rosa sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Doon, nakakita ako ng isang pares ng sapatos. Hindi ito mamahalin, hindi ito gawa sa balat ng hayop mula sa Italia. Ngunit ito ay bago, matibay, at kulay puti. Lumuhod ako sa harap ni Rosa sa gitna ng maduming bangketa. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang mga paang marumi at puno ng kalyo mula sa paglalakad sa bakhawan. Isinuot ko sa kanya ang sapatos. Ito ang unang pagkakataon na lumuhod ang chairman ng Valderrama Shipping Lines sa harap ng isang tao at ginawa ko yon ng may labis na pagmamalaki. Ito ang unang hakbang mo patungo sa iyong trono, Rosa. Bulong ko habang maingat na itinatali ang sintas. Huwag mong hahayaang madumihan muli ang iyong mga paa ng putik ng iba. Naramdaman ko ang pagyakap ni Rosa sa aking leeg. Isang yakap na nagbigay sa akin ng higit na lakas kaysa sa anumang yaman. Sa mga sandaling iyon, hindi ako isang bilyonaryong naghihiganti. Ako ay isang ama na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit bago kami tuluyang makaalis, may ibinulong si Aling Tsoleng na nagpabago sa tibok ng aking puso. Sir,
May isa pa po silang kasabwat. Isang taong hindi nyo inaasahan. Ang abogado nyong si Attorney Delgado. Siya ang utak sa likod ng mga pekeng pirma. At may balita silang nakuha. Alam na nilang may batang kasama ang lalaking hinahanap nila sa probinsya. Naramdaman ko ang lamig ng kaba. Alam na nila ang tungkol kay Rosa. Ang aking munting anghel ay naging target na rin ng kanilang kasamaan. Sa gitna ng kumukititap na ilaw ng Maynila, napagtanto ko na ang oras ay paubos na. Kailangan ko nang ilabas ang aking huling alas bago pa nila tuluyang makuha ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking pagkatao. Sino ang susunod na matutuklaw ng ahas? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Victor para lamang manatili sa itaas? Itaas natin ang ating mga baso para sa bagong simula ng Valderrama Shipping. Wala na ang anino ng nakaraan. Tanging ang liwanag na lamang ng ating tagumpay ang natitira. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa malaking ballroom ng aking mansyon, puno ng yabang at kasinungalingan. Mula sa madilim na sulok ng balkonahe, pinapanood ko ang kislap ng mga chandelier na tila mga matang nangungutya sa akin. Ang bay ay nakahanda na. Ang bawat bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamahal na hiyas, nagtatawanan sa ibabaw ng aking pinaghirapan, habang si Isabela ay nakasandal sa balikat ni Victor. Suot ang pulang bestido na tila kulay ng dugong dumanak sa aking nakaraan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Rosa sa aking kamay. Nakasuot siya ng bagong sapatos na binili ko. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot. Tanging ang matalas na katalinuhan na itinuro ko sa kanya sa bakawan. "Tay, oras na po ba?" Bulong niya. Tumango ako. Ang puso ko ay tumitibok ng may bigat na tila isang dambuhalang angkla. Ngunit ang aking isipan ay kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan kaming lumakad patungo sa gitna ng liwanag. Hindi ako nakasuot ng suit. Suot ko ang simpleng polo at maong. Ang mga kamay ko ay may bakas pa ng mga kalyo mula sa paggawa ng tupa. Ngunit ang bawat hakbang ko ay yumanig sa kintab ng marmol na sahig. Tumigil ang musika. Ang tawanan ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga baso ng champagne ay nanatiling nakataas sa hangin, tila mga estatwa ng pagkagulat. Sino ang nagpapasok sa pulubing iyan dito? Security! Sigaw ni Victor. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hindi pa agad nakikilala ang lalaking itinulak niya sa kamatayan. Ngunit nang itaas ko ang aking ulo at tumama ang liwanag sa aking mga mata, nakita ko ang unti-unting paglaho ng kulay sa mukha ni Isabela. Nabitawan niya ang kanyang baso at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanilang pagbagsak. Eduardo? Ang bulong ni Isabela ay halos hindi lumabas sa kanyang nanginginig na Hindi maaari. Patay ka na. Nakita kitang lumubog. Ang dagat ay marunong magbalik ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa kanya, Isabela. Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na tila kulog sa gitna ng tahimik na gabi. At ang katarungan ay hindi natutulog sa ilalim ng putik. Humakbang ako palapit sa entablado. Ang mga tao ay mabilis na nagbigay ng daan. Tila nahahati ang dagat sa harap ng isang multong nagbalik. Inilabas ko ang folder na ibinigay ni Aling Tsoleng at itinapon ito sa gitna ng lamesa, sa harap ng lahat ng mga investors at press. Narito ang mga dokumento ng inyong pagnanakaw, sabi ko. Ang bawat salita ay tila isang hatol. Ang mga pekeng pirma na ginawa niyo ni Attorney Delgado, ang paglipat ng pondo patungo sa inyong mga lihim na account sa ibang bansa. Victor, akala mo ba ay sapat na ang itulak ako sa dagat para makuha ang lahat? Nakalimutan mong ako ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito. At ang pundasyong yon ay hindi gawa sa pera, kundi sa katapatan ng mga taong tulad ni Carding at Aling Tsoleng. Sinungaling ka! Peke ang mga yan.
Sigaw ni Victor. Ngunit ang kanyang panginginig ay huling-huli sa kamera ng mga reporter na nagsimula nang kumuha ng litrato. Lumingon ako kay Rosa. Lumapit siya sa harap ni Isabela, ang batang itinuring nilang basura sa kanilang mga lihim na usapan. Tumingala si Rosa kay Isabela nang may dignidad na hindi kayang bilhin ng lahat ng alahas sa silid. Sabi po ni tatay, ang tunay na yaman ay hindi po nawawala sa apoy o sa dagat. Sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay malinaw at payapa. Kayo po, ma'am. Mukhang wala na po kayong natitira. Ang kahihiyan na bumalot sa silid ay mas matindi pa kaysa sa anumang parusa. Nakita ko ang pagguho ng mundo ni Isabela sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang kanyang huling hapunan ay naging isang pampublikong paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nang dumating na ang mga awtoridad upang arestuhin sina Victor at ang abogado, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa mga mata ni Victor. Isang huling desperadong galaw. Mabilis niyang dinukot ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. At bago pa man makakilos ang mga pulis, hinablot niya si Rosa at itinutok ang isang matulis na piraso ng baso sa leeg ng bata. Walang lalapit. Kung babagsak ako, isasama ko ang batang ito. Bulyaw ni Victor, ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang lahat ng aking plano, ang lahat ng aking yaman, ay tila walang silbi sa harap ng panganib na banta sa buhay ni Rosa. Ang takot na naramdaman ko sa bakawan ay bumalik ng mas matindi. Victor, bitawan mo siya. Bulong ko. Ang aking boses ay basag sa takot. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Tumingin sa akin si Rosa. Sa kabila ng talim ng baso sa kanyang leeg, nakita ko ang isang mensahe sa kanyang mga mata. Isang mensahe ng katapangan na itinuro ko sa kanya. Ano ang gagawin ni Rosa? At kaya ko bang iligtas ang tanging taong nagturo sa akin kung paano muling maging tao? Bago tuluyang dumanak ang dugo sa puting marmol ng aking mansyon? Bitawan mo siya, Victor. Huwag mong idamay ang batang walang kinalaman sa ating dumi. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa talim ng bubog na nakadikit sa murang balat ni Rosa. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa mukha ni Victor ay tila lason na handang pumatay sa tanging liwanag na natitira sa aking buhay. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng aking tagumpay, ay naging isang malamig na hawla kung saan ang hininga ng isang bata ay nakadepende sa isang baliw na lalaki. Wala na akong pakialam, Eduardo. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang pangalan ko. Sigaw ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng desperasyon. Kung mamamatay ako, sisiguraduhin kong maiiwan kang wasak habang buhay. Tumingin ako kay Rosa. Sa gitna ng panganib, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Katahimikan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa bubog, kundi sa akin. Naalala ko ang itinuro ko sa kanya sa gitna ng bakhawan. Ang takot ay parang alon. Rosa, kung lalabanan mo, lulunurin ka nito. Pero kung sasabayan mo, dadalhin ka nito sa pampang. Tay, bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay malinaw at payapa sa kabila ng kaba. Sabi niyo po, ang mga pating ay natatakot sa sarili nilang anino. Biglang kumala si Rosa nang may bilis na hindi inaasahan ni Victor. Hindi siya lumaban ng marahas. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Victor na may hawak na bubog. Isang haplos na puno ng awa, hindi ng galit. Sa isang saglit, natigilan si Victor. Ang haplos ng isang inosenteng bata ay tila isang kuryenteng tumama sa kanyang madilim na konsensya. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Carding mula sa likuran. Gamit ang kanyang karanasan bilang gwardiya, mabilis niyang naagaw ang kamay ni Victor at nailayo si Rosa.
Narinig ko ang malakas na tunog ng pagbagsak ni Victor sa marmol na sahig habang pinalilibutan siya ng mga awtoridad. Naramdaman ko ang mabilis na pagtakbo ni Rosa patungo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang buhok, amoy ng ulan at pag-asa ang nagpaalala sa akin na tapos na ang lahat. Ligtas na kami. Suko na, Victor. Wala nang silbi ang paglaban. Sabi ng isang pulis habang nilalagyan siya ng posas. Sa kabilang sulok, si Isabela ay nakaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Ang kanyang pulang bestido ay punit-punit na at ang kanyang mga alahas ay tila mga mabibigat na kadenang humihila sa kanya pababa. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ang aking binti. Eduardo, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Victor. Mahal kita. Alam mo yan. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pagkukunwari. Ngunit sa mga sandaling ito, wala na itong talab sa akin. Tiningnan ko siya nang may halong awa. Ngunit walang bahid ang pagmamahal. Isabela, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang anino ng aking yaman. At ngayong wala na ang aninong yon, wala ka na ring pagkatao. Pinanood ko silang ilabas ng mansyon sa harap ng mga kumukititap na flash ng kamera. Ang kahihiyang bumalot sa kanila ay mas masakit pa kaysa sa anumang kulungan. Ang bawat taong dati ay humahanga sa kanila ay nakatingin na ngayon ng may pandidiri. Ito ang tunay na karma. Ang makitang ang lahat ng iyong itinayo sa kasinungalingan ay naglalaho sa harap ng katotohanan. Pagkaalis ng mga pulis, muling tumahimik ang mansyon, ngunit hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng dati. Ito ay katahimikan ng paglilinis. Dahan-dahan kong kinuha ang gintong singsing sa aking daliri. Ang singsing na nag-uugnay sa akin sa isang buhay na puno ng pagtataksil. Lumakad ako patungo sa balkonahe at tiningnan ang malayo, kung saan ang dagat ay humahalik sa abot tanaw. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ko ang singsing sa madilim na tubig sa ibaba. Narinig ko ang mahinang tunog ng paglubog nito, isang senyales ng ganap na paglaya. Tay, uuwi na po ba tayo sa Bakawan? Tanong ni Rosa habang nakatayo sa tabi ko. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Babalikan natin ang Bakawan, Rosa. Pero hindi na bilang mga pulubi. Itatayo natin ang isang bagong simula doon. Isang lugar kung saan walang bata ang magugutom at walang taong maiiwan sa dilim. Naramdaman ko ang init ng hangin sa aking mukha. Ang bawat sugat sa aking puso ay nagsisimula na ring maghilom. Ang yaman ko ay bumalik. Ngunit ang tunay kong kayamanan ay ang batang kasama ko ngayon. Ang puot ay napalitan ng pasasalamat at ang dilim ay tuluyan ng nagapi ng liwanag. Ngunit bago kami tuluyang umalis sa mansyon, may napansin akong isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa. Walang pangalan, tanging isang selyo ng aking kumpanya. Binuksan ko ito at binasa ang nilalaman. Ang aking mga mata ay nanlaki. Hindi pa tapos ang lahat, Sir Eduardo. May isang sikretong hindi nyo nalaman tungkol sa pamilya ni Rosa. Ang tibok ng puso ko ay muling bumilis. Ano ang kinalaman ng pamilya ni Rosa sa aking kumpanya? At bakit tila ang bawat sagot ay nagdadala ng mas malalim pang katanungan? Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ang nilalaman ng liham na iniwan sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na agos na tumatama sa aking dibdib. Ang tatay ni Rosa, ang mangingisdang nawala sa dagat, 10 taon na ang nakalilipas, ay hindi lamang isang estranghero. Siya si Elias, ang aking matalik na kaibigan at ang orihinal na engineer na nagdisenyo ng mga ruta ng Balderrama Shipping. Nalaman ko mula sa liham na ipinapatay siya ni Victor dahil tumanggi si Elias na pirmahan ang mga pekeng dokumento para sa pagsasanib ng kumpanya. Ang trahedyang akala ko ay bunga lamang ng kalikasan ay isa palang malupit na plano ng kasakiman. Tay, bakit po kayo umiiyak?
Tanong ni Rosa habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking braso. Humarap ako sa kanya at mabilis na pinunasan ang aking mga luha. Lumuhod ako upang mapantayan ang kanyang mga mata. Rosa, ang tatay mo. Siya ang pinakamagaling na tao na nakilala ko. At ang kumpanyang ito, ang yaman na ito, bahagi ito ng kanyang pawis at dangal. Hindi lang kita iniligtas, Rosa. Ang tatay mo ang nagdala sa akin sa'yo para mabayaran ko ang utang ko sa kanya. Hinakap ko siya ng buong higpit. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at puot na nagpapatakbo sa akin ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang matinding responsibilidad. Ang itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Lumipas ang 10 taon. Ang bakawan na dati ay simbolo ng aming kahirapan at takot ay naging isang luntiang paraiso. Sa tulong ng aking yaman, itinayo ko ang Rosa de Elias Foundation, isang malawak na paaralan at sentro ng kabuhayan para sa mga mangingisda at kanilang mga anak. Ang mga dating dampa na gawa sa sako ay napalitan na ng mga matitibay na tahanan at ang bawat bata sa baryo ay may sapatos na sa kanilang mga paa. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay sa tabi ng dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa tubig. Nararamdaman ko ang init ng kape sa aking kamay at ang malambot na tela ng aking suot. Ang amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng tawanan ng mga bata sa ibaba ay sapat na upang malimutan ko ang lamig ng selda kung nasaan ngayon sina Victor at Isabela. Chairman, handa na po ang lahat para sa graduation ceremony mamaya, sabi ng isang boses na puno ng kumpiyansa. Lumingon ako at nakita ko ang isang dalagang napakaganda. Si Rosa. Nakasuot siya ng isang formal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at pag-asa. Siya na ngayon ang tumatayong CEO ng ating kumpanya, ang pinakabatang pinuno sa kasaysayan ng industriya. Salamat, Rosa. Ngiti ko sa kanya. Sigurado akong proud na proud ang tatay mo sa'yo. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi. Salamat din po, Tay. Kung hindi niyo po ako tinuruan kung paano lumangoy sa gitna ng mga pating, baka hanggang ngayon ay namumulot pa rin ako ng basura sa putikan. Kayo ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Naglakad kami ng magkasabay patungo sa bulwagan. Sa aming pagdaan, nakita ko si Aling Choleng at Carding na masayang nakikipagkwentuhan sa mga guro. Sila ang aking pamilya, hindi ang mga taong may parehong dugo sa akin, kundi ang mga taong nanatili sa tabi ko nung wala akong kahit ano. Habang nagsasalita si Rosa sa harap ng maraming tao, tinitingnan ko ang bawat mukha sa silid. Nakikita ko ang pag-asa, ang dangal, at ang tagumpay. Ang aking pagbabalik ay hindi lamang naging tungkol sa paghihiganti. Ito ay naging tungkol sa pagpapatuloy ng kabutihan. Nang matapos ang programa, bumalik kami ni Rosa sa pampang ng bakhawan kung saan kami unang nagkita. Ang putik ay naroon pa rin. Ang mga ugat ay naroon pa rin. Ngunit ang takot ay wala na. Inilabas ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Ang kahon na nahanap ko sa ilalim ng sahig ng aming lumang kubo. Buksan na natin ito, Rosa. Bulong ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang kalawanging kahon. Sa loob nito ay may isang lumang kompas at isang sulat na gawa sa sulat kamay ni Elias. Para sa aking munting Rosa, huwag kang matakot sa dagat. Ang bawat alon ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tadhana. Manatili kang tapat sa iyong puso at laging hahanap ng paraan ng liwanag upang matuntun ka. Tumulo ang mga luha ni Rosa sa papel. Ngunit ito ay mga luha ng kagalakan at paglaya. Hawak kamay kaming tumingin sa malawak na karagatan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang pait ng pagtataksil. Ang tanging natitira ay ang tunog ng aming paghinga
at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Ang bilyonaryong itinuring ng patay at ang batang mangingisda ng basura ay wala na. Ang narito ngayon ay isang ama at isang anak, magkasamang bumubuo ng isang mundong mas mabuti kaysa sa kanilang pinanggalingan. Sa dapit hapon ng aking buhay, madalas akong nauupo sa balkonahang gawa sa matibay na narra. Tanawang malawak na bakhawan na dati ay naging saksi sa aking pagbagsak at muling pagsilang. Ang hangin na humahaplos sa aking mukha ay hindi na amoy lansa o amoy dumi. Ito ay amoy ng mga sariwang bulaklak at ng malinis na dagat. Ang dating madilim at nakakatakot na mga ugat ng bakawan ay tila mga kamay na ngayon na yumayakap sa buong komunidad. Nagbibigay ng proteksyon at buhay sa bawat pamilyang naninirahan dito. Madalas akong tinatanong ng mga tao, napatawad ko na ba sila? Napatingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng paghihirap, ngunit naroon pa rin ang mga peklat, mga medalya ng aking pakikipagsapalaran. Ang galit na dati ay nagpapakulo sa aking dugo, ay dahan-dahan nang natuyo, tila isang luma at basang papel na nilamon ng sikat ng araw. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila. Pinatawad ko sila dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sina Isabela at Victor ay naging mga anino na lamang ng nakaraan. Balita ko ay nananatili silang bilanggo ng kanilang sariling kahihiyan sa loob ng selda. Pilit na sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagkabigo. Doon, sa gitna ng malamig na semento at rehas, mararanasan nila ang tunay na impyerno, ang mawalan ng dangal at mabuhay sa alaala ng kanilang mga kasalanan. Wala nang mas masakit pang parusa kaysa sa makita ang iyong sariling pagkatao na naglalaho sa gitna ng dilim, habang ang taong akala mo ay pinatay mo ay nagningning sa tagumpay. Tay, malalim na naman po ang iniisip niyo. Ang boses ni Rosa ay parang isang himig ng anghel na bumabasag sa aking pagmumuni-muni. Lumapit siya sa akin, may dalang makapal na libro ng mga plano para sa bagong ospital na itatayo namin sa baryo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling busilak, mga matang hinding-hindi inabulag ng kinang ng ginto. Iniisip ko lang, Rosa, kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa pagkain ng isang pirasong tuyo sa ilalim ng tumutulong bubong. Nakangiti kong sagot. Naupo siya sa aking tabi at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang init ng kanyang presensya ay ang aking langit sa mundong ito. Ang yaman po pala ay hindi nabibilang sa dami ng kumpanya. Tay, ang tunay na yaman ay ang bilang ng mga taong napangiti natin at ang mga pusong natulungan nating maghilom. Tumingin kami sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay kahel na yakap. Ang bakhawan ay mananatiling simbolo ng aming kwento. Isang paalala na kahit sa pinakamalalim na putik, may kakayahan ng isang tao na muling isilang, na ang bawat bagyo ay may katapusan at ang bawat sugat ay may lunas. Ako si Eduardo Valderrama. Minsan akong nawala, minsan akong pinatay ng pagtataksil, ngunit muli akong nabuhay dahil sa pagmamahal ng isang batang itinuring kong anak. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti, kundi sa pagpapatuloy ng isang dakilang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Dito sa pampang ng Bakawan, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. Wala nang takot, wala nang pait. Tanging ang dalisay na pasasalamat at ang pangako ng isang bukas na kasing liwanag ng sumisikat na araw.